Handa raw humarap sa investigasyon si Police Superintendent Hansel Marantan at ipapakita niya raw ang balang tumama sa kanya nung araw na maganap ang engkwentro sa Atimunan. Masama ang loob ni Marantan dahil sa mga spekulasyon na hindi shootout ang nangyari doon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is the right knee. Dito pumasok yung isang bala. As you can see, that's an x-ray of a bullet. Nung Monday ng gabi, natanggal na namin yan. Isa ang balang ito sa mga pinakawalan umano ng grupo ni Vic Siman nang harangin sila sa checkpoint ng mga pulis at sundalo sa Quezon noong hapon ng January 6. Nakuha ito ng mga doktor sa kanang tuhod ni Superintendent Hansel Marantan matapos ang isang operasyon. Si Colonel Marantan ay dumating sa amin na merong 3 fractures. Ang unang fracture ni Colonel Marantan is nasa left forearm, dito po. Ito po ay mayroong comminuted fracture or basag na fracture. Next fracture is the left leg. Ito yung tawag namin left femur sa hita niya. And this is called spiral fracture na malaki ang bala. Ipinadala ni Marantan sa amin ang litrato ng bala na anya ay pwedeng magamit sa investigasyon sa insidente. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Marantan na nasa kanya pa ang bala. Tanong niya, hindi ba raw mas importante ito kaysa sa mga espekulasyon? Ang slag na ito, maaaring maikumpara sa mga baril na ginamit ng mga suspect sa operasyon sa Atimonan. Sabi pa ni Marantan, sana raw hayaan na lang munang gumulong ang investigasyon bago magbigay ng pahayag ang mga investigador. Tanong pa niya, kung mali ang mga pahayag, hihingi ba raw ng paumanhin ang mga ito? Naglabas kasi ng pahayag ang ilang opisyal ng NBI kahapon na tila may pagdududa kung engkwentro nga ba talaga ang nangyari sa Atimonan. Sa panayam naman ng programang News to Go sa GMA News TV, sinabi ng PNP na magagamit sa investigasyon ang nakuhang bala. Ito pong nakuha to ay gagamitin po ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon na ginagawa. Si Marantan na isa sa mga namuno sa checkpoint na humarang sa grupo ni Siman. Sa aming naunang interview, ikinuwento niya ang mga nangyari ng maganap ang umunay engkwentro noong January 6, araw ng linggo. Iginit niya noon na ang mga unang putok ng baril ay galing sa SUV na sinasakyan ni Siman. Si Marantan ang nag-iisang nasugatan sa insidente. Ganito rin ang kwento sa amin ng isang opisyal na kasama sa naging operasyon sa Atimonan. Tumanggi siyang humarap sa kamera at nakiusap na huwag siyang pangalanan dahil umano sa gag order sa kanila. Git ng opisyal, si Marantan ang unang lumapit sa Montero na sinasakyan ng mga suspect. Pero pinaputukan daw siya ng mga ito. Tinamaan daw si Marantan na agad bumagsak. Dito na raw nakipagbarilan ng mga pulis at sundalo. Git ng opisyal, malinaw daw at established ang kanila itinayong checkpoint. Maliwanag din daw nung hapon na maganap ang umunay barilan. Masama raw ang loob ng opisyal sa naglalabasang mga balita na labis-labis na puwersa ang kanilang ginamit para masukol ang mga suspect. Handa raw ang opisyal na ito na humarap sa investigasyong isasagawa ng NBI. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.